Hello guys, good morning! Mahilig ka bang mag-live? Nako, be very careful pati pagla-live ay nasisilip na ni Meta or ng AI algorithm ni Facebook. So meron ako dito nakita kaninang video ni Let Bersano Rosales. So shout out ma'am, no? Thank you so much for giving us an update regarding this flag content sa live streaming or pagla-live po natin. Ano nga ba ito? Dapat natin itong iwasan para hindi tayo magkaroon ng violation. Again guys pag flag content, alam nyo na, medyo mabigat po iyan. Okay, kapag mabigat ang violation na na-receive natin, automatic wala tayong monetization tools or hindi tayo eligible to receive stars, magkaroon ng ads sa mga videos natin. Uneligible na tayo to monetize. Okay, so panoorin muna natin itong video, and kung hindi ka pa nakapalo dito kay Ma'am Let, i-follow nyo na din. Ito yung mga pinapalo ko guys, yung mga nagki-case study, yung mayroong mga update about kay Facebook or Meta. Kasi talaga may matututunan po tayo, okay? So tara, panoorin muna natin itong kanyang video. Flag content, katulad ko nung ako ay nag-live streaming. At ano bang dahilan kung bakit ako na-flag content? So puntahan natin nating Facebook, titingnan natin kung ano ang live streaming ko na nagkaroon ako ng violation. So yan po yung aking live nung nakaraan. Merong 252 views, 2 sharers at 42 comments, at meron pang nagbigay ng star at 57 react. Ang ginawa ko, binura ko, siya na pinadala ni Lola Meta sa akin, no, dispose me, go again. Ito guys. Okay, may apat, isa, dalawa, tatlo, apat guys yung kanyang na-receive na go against guidelines or community guidelines, no? Una dito, discussion of self-harm, suicide, or eating disorder. Usually, yung eating disorder guys, ito yung yung mga kumakain tayo habang nagla-live, habang nagvi-video, yung mga mukbang, usually prone na sila sa ganitong violation. Eating disorder. Kasi guys, medyo sensitive itong topics na ito, no? Even sa YouTube, bawal po ito, yung eating disorder na mga niche or category. So, kaya mapansin nyo, limit na lang yung mga nagmumukbang. May mga ganitong nagmumukbang, kaso nga, hindi na monetize kasi may violation po pala ito. Okay, depictions of violence. And then yung pangatlo, sexually suggestive. So, yun, baka may nakita din dito kay ma'am. And then yung pang-apat, promotion of regular goods. O, diba? So, tapusin natin. Pinakita ko lang sa inyo kasi baka hindi nyo makita. Ito yung mga sample ng go against community guidelines. Yan yung apat na yan. Okay, screenshot nyo na lang guys. Our guidelines and suggested content. So may napapansin ka na nakalagay na eating disorder. Hindi ko nabasahin lahat kaya wala na pong oras. So dahil nakita niyo naman kung paano ako kumain ng burger at na-promote ko pa yung pinagbibilihan ko. So bawal po yun. At meron din dito na sexually suggestive or sexually explicit content. So nakita niyo naman yung suot ko, 'di ba? Parang kita yung dito. Din ang dahilan na iwasan natin guys na misinterpret si Lolo Meta na nakalagay na sexually suggestive. So ayun lang mga ka-reels, iwasan natin na magkaroon tayo ng violation, burahin natin kaagad. At ayun na, bura ko na, inis na po ang aking profile recommendation. Yun lang ka-reels. Sana may natutunan kayo. Don't forget to follow, like, and share. Okay, so yun. Thank you so much Ma'am Let, no? Bersano. Again guys, itong video na to i-credit kay Ma'am Let Bersano Rosales. Thank you so much for giving us an update about this topic. So guys, ingatan natin kung magla-live tayo, lalo na sa mga kababaihan, iwasan natin magsuot ng medyo kita yung ating yung ating dibdib, 'di ba? So iwasan po 'yan. Again, pag ito yung na-detect, mabigat na violation ang kapalit nito. And promotional, no, wag tayong promote ng any products or magbenta, no, lalo na kung personal account yan. Dapat mag-create na lang tayo ng separate pages to promote yung mga services or yung mga offer natin sa ating audience. And then syempre yung eating disorder, medyo sensitive na topics ito, no? And then yung may mga other discussion or sensitive subjects is very talaga to, prone sa go against community guidelines or violation. Okay, so dito meron akong natandaan pa, isa ding nagla-live, nagkakape siya guys. Imagine, nagkakape lang siya. Then, hinahalo niya yung kape niya gamit syempre yung spoon, stainless or kulay silver. Na-detect ni Meta or ni AI, yung kanyang violation doon ay harmful. Ibig sabihin pala guys, yung kulay na silver ay nadedetect ni Meta
or ni Facebook as patalim or any violence na tools, 'di ba? So posibleng magkamali din yung AI sa pag-detect. So which is pwede nating i-appeal yung ating violation. But yun nga kapag ina-appeal kasi nito, it takes time talaga na hihintayin natin para magkaroon tayo ng resolution. Usually it takes 2 to 3 days, pinakamabilis, 'di ba? Pero kapag hindi natin kinukulit yung yung customer support or yung mismong representative ni Meta, hindi tayo papansinin. Magre-retain yung violation doon. Or kung hindi natin i-delete or i-take down, talagang nandun lang siya. Okay? Actually, marami pa po tayo tinitingnan dito. Hindi lang ito yung mga violations na pwede tayong magkaroon ng plug content. Marami pa. Okay? Lalo na guys, iwasan natin mag-comment ng mga sensitive din. Lalo na yung may mga related sa sakit or disorder. Okay? So, meron ako nakita niyan. Yung comment niya naging goes again community guidelines. Kinoment niya yung isang particular na sakit doon na ayaw ni Metang makita or marinig. Okay, so meron din po akong full guide dyan para maiwasan mo. Lalo na kung meron ka mga uploaded video o content na or even nagla-live ka. Maiiwasan mo yung mga nagko-comment na medyo sensitive. Meron tayong tinatawag guys na moderation assist. Kung hindi nyo pa napapanood dyan, ito, ipa-plus ko. Ito. Ayan, panoorin mo yan. Pwede tayo guys maglagay dito ng mga words na pwede nating i-limit yung mga sensitive topics, sensitive comments na hindi ipapakita ni Facebook or ibaban po yung nagko-comment nun. Pag sinabi nating ibaban, hindi magiging visible yung kanilang profile dito sa ating comment section. So naka-automatic ban po sila kasi medyo sensitive yung kino-comment nila, may profanity, may sensitive subjects, 'di ba? Or medyo merong bad words or explicit content talaga. Or pwede rin yung mga nag-share ng links, pwede mo din yan iset sa moderation assist na lahat na magko-comment ng links, lahat na magko-comment ng videos or photos ay hindi ma-appear dito sa comment sections mo or sa inyong live. So pwede po nating iset yon sa moderation assist. So panoorin niyo po yan after this video, no? And syempre para magkaroon kayo ng guidelines or guidance na maiwasan natin itong mga ganito. Kasi once na may mga nagko-comment na mga sensitive comments sa inyong comment section or sa live nyo, affected din yung mismong account nyo. Kaya before kayo magpo-proceed sa live, make it sure na na-assessment nyo na yung mga viewers nyo. O guys, ganito wag po kayo magko-comment ng mga sensitive topics dito. Kasi hindi po yan makikita. Automatic ban po kayo dito sa ating comment section. So, ganun. Bibigyan nyo na silang awareness para i-limit na nila yung mga gusto nilang sabihin dun sa videos or 'di ba? Kasi affected din po talaga yung mismong creator doon. Okay? So, effective guys to moderation assist. I tell you, ilagay nyo po dyan yung mga words na ayaw nyong ipakita or ayaw nyong ipa-comment sa mga viewers nyo. Okay? So, sana may natutunan. Medyo mahaba ito pero sana may napulot po kayo. At kung nagustuhan mo naman ito, please pa-share and don't forget to follow sa ating Facebook account. Meron din po tayong YouTube channel. Click the subscribe button sa may ibaba at i-click mo na din yung notification bell para every time na meron tayong bagong video upload, mano-notify po kayo agad. So thank you so much. See you again sa susunod na video. Bye-bye. Ayan.